Nagluto ho pala ako din sa bukid na malaking inihaw na pusit. Pang extra rice na. Ito na din pala yung unang saklob natin sa ating kalabasa. Araw-araw na ho ako diyan magmamanual pollinate tuwing umaga. May napadaan pala sa atin farm mga katrops. Nag-harvest din tayo ng ating tanim na talong. At naka-anim na bundle ho tayo or 60 kilogram. Hi mga katrops, magandang buhay! Tara, samahan niyo ho ako sa akin buhay probinsya. Panibagong bukas, panibagong pag-asa. Ngayong araw ay magsasaklob ho ako ng aking kalabasa or magmamanual pollinate para magtuloy na yung kanyang mga bunga. Dahil nagkaroon na ho siya ng mga female flower, ayan, magsasaklob na tayo. Kukuha muna ako ng mga male flower bago isaklob sa mga female flower. Kasabay ho ng pagmamanual pollinate ang pagpoproning na ginagawa namin sa aming kalabasa. Kaya habang sinasakloban namin, nagpoproning na din kami. Dini ho sa amin sa Lumban, ang pagpamanual pollinate, saklob ho kung tawagin sa amin. Gawa ng parang sinusumbrulohan namin yung mga female flower ng male flower, kaya saklob. Pwede nga pala tayong gumamit ng brush, kukunin natin yung pollen dun sa male flower, tapos ipupunas natin sa female flower. Yun nga lang, dahil madami ho siyang bulaklak, ay masyadong matagal yung gayong process. Ang pagkuha ho ng pollen sa male flower, gamit ho ang brush. Ang ginagamit ho diyon, yung brush ng pang cutex, so kaya ho paintbrush, yung maliit lang. Tapos yung nakukuha ang pollen doon sa male flower, ay pupunas ho doon sa female flower natin. Doon ho sa loob ng bulaklak. Pagdating naman ho sa pagpoproning niyan mga katrops, sa ibaba ho ng bulaklak o nung may bunga or female flower ay meron ho yan talbos. Tinatanggal ho namin yan. Yun na ho yung pagpoproning namin diyan. Ang pagsasaklob pala ay merong oras. Pagliwanag ho sa umaga ay pwede na ho tayo magsaklob. Hanggang 8:30 or pwedeng naman hanggang alas 9 kung madami-dami. Gawa ng pagdating ho ng init ng gayong oras, yung mga female flower natin ay tumitiklop na. Mahirapan na tayong magsaklob. Kaya bago ho siya tumiklop ay kailangan tapos na tayong magsaklob. Araw-araw na ho ang pagsasaklob niyan simula ho ng pagkakaroon niya ng female flower hanggang mawala na ang mga female flower. Kagandahan sa kalabasa mga katrops, hindi ho yan mabilis masira kaya pwede natin siyang harvestin siya ng 1 hanggang 2 pitasan. Kaya kayang-kayang pang-abutin pa yung mga huli natin na sakloban. Wag lang ho natin paabutin na yelong-yelo na yung ating kalabasa. Yan pala mga kinukuha ko mga katrops, yan ho yung mga male flower. Iingatan ho natin yung mga bulaklak na yan. Wag ho natin itataob para maiwasan matapon yung mga pollen niya. Pag kasi tinaob natin, edi mawawala na yung pollen, lalaglag na. Eh yun ang kailangan ng ating mga female flower. May pumasyal pala sa ating farm mga katrops. Ayan, bibili daw siya ng melon kaso nga lang, ay wala na yung ating melon, yan na lang ho yung natitira. Kaya binigay ko na lang ho yan. Sabi ko, ay try niya kung may hinog sa kanila. Sana ho ay may hinog mga katrops para hindi masayang. Sayang ay hindi umabot si sir sa ating mga melon. Kaya yun, binigyan ko na lang ng kalabasa si sir para meron siyang magulay. Napadalaw pala din sa Lumban si sir, gawa na meron daw sa CCI. Sakto taga din tayo sa Lumban. Kaya pumasyal na siya at dumaan. Shoutout pala sa iyo sir, right safe. Ayan, dumating na pala sila Itay mga katros. May dala ho silang talong. Yun ho yung pinitas nila. Gawa, hindi ako nakapitas, gawa na nagsaklob ako. Hindi natin pwedeng pabayaan yung kalabasa. Kaya si ate saka ho si inay ang nag-harvest niyan talong mga katrops. Kaya nung natapos ay pinuntahan ko na sila para makuha na yung kanilang napitas. Doon ko na ho titino rin sa kubo. Medyo may kalakihan yung plastic na pinaglagyan nila ng talong. Kaya pinagtulong-tulungan na namin para hindi kami hirapan magbuhat. Diyan ko na ho nilagay sa ilalim ng kubo para hindi kami mainitan doon sa labas. Nakalimutan namin yung panlatag kaya diyan na lang ho namin muna nilatag. Tapos kumuha na ako ng pamalakasang batihan natin sa kaho tubig. Tapos ilalagay na natin diyan yung mga napitas nating kalabasa. Sabay tito na rin natin ay iwalay natin yung mga segunda, primera at reject. Huwag ho kayo mag-alala mga katrops. Yung ho ang nilagay ko diyan ay tubig lang. Wala ho yung halong gamot. Tubig ho yung purong-purong tubig. Kaya ho namin ginagayaan para mas mabilis ho namin makita yung may mga butas o may mga sira. Pag kasi gayaan ay talaga makikita mo kaagad yung may mga butas na diyan. Yung mga reject na talong. Yung mga dulo lang ho ang butas ang ginagawa ko ay tinatabi ko. Yun ho yung ginagawa kong pampirito mga katrops. Pwede pa namang gamitin or kainin kahit reject. Tapos may mga nangihinging reject diyan. Ay binibigay ko na mga katrops. Sayang din kasi pang ulam din yun. Ay pag napirito yun ay tamang-tama na diyan yung sausawa ng toyo na may kalamansi. Ay sigurado taob ang kaldero. Ako ho yung namimili mga katrops. Sinay naman ho yung nagtitenor. Tapos yan na ho yung mga minapitas 6 na kilo. Hindi pala 6 na kilo mga katrops. 6 na bundle. Bali ang presyo ng talong ngayon ay 45 pesos. Tapos ang primera natin ay 5 bundle. Kaya 50 kilo times natin sa 45 pesos equal 2,250 yung kinita natin. Ayun, itatabi na ho natin yun mga katrops dahil nagpapagamas tayo. Yung kikitain natin diyan sa talong, yun yung gabayad natin sa pagpapagamas ng talong. Nung naligo pala kami sa dagat sa Real Quezon mga katrops. Yan,
nakabili pala ako ng pusit. Yan na ho yung aming uulamin para sa aming pananghalian. Binako lang ho yung kalabasan na tira sa akin ng piyesta. Dahil yan ho yung aking ipapalaman doon sa ating pusit. Tatry natin kung maayos ba at masarap. Sa pagkakaganda ng kalabasa mga katrupso ay talagang kalinaw, yelong-yelo. Siguro naman pag kinain ko at inubos ko yan ay makikita na kita. Biro lang ho. Kalabasa, siling panigang, kamatis, saka ho natin titimplahan ng pampalasa. Tapos yan ho yung ating ipapalaman diyan sa loob. Tapos yung labas naman ng pusit ay titimplahan ko din yan. Para may lasa yung loob, may lasa din ho yung ilabas. Dahil madami kaming kawain din sa farm, gumawa na lang ako ng stick, pantusok diyan. Wala kasi akong stick na malaki. Hindi na ho ako mag-iihaw sa ilalim ng upuhan ko mga trops. Sayang lang talaga yung upo ay hindi nagtubuan. Kung sakali nagtubuan, paniguradong kanlong na sa atin din. Sinalang ko na nga pala yung pusit mga katrops para mamaya may kakain na tayo ng ating tanghalian. Pupunas-punasan natin yung kanyang ilabas, saka hihiwain natin para maluto ho yung kanyang loob. Medyo tinaas ko lang yung aking ihawan para hindi ho siya nakadirect doon sa ating uling. Maganda yung panahon ngayon mga katrops, kaya kasarap talaga magkape din sa labas at tumambay. Malakas ang hangin, preskong-presko. Talaga mapapakape ka na lang pagka ganyan ang panahon. Sa mga hindi pala kumakain ng gulay diyan mga katrops, tara samahan nyo na ako, sabayan kumain ng gulay. Uti-uti nyo ho yung tikman. Promise ko sa inyo ay talaga napakasarap na mga gulay. Lalo na yung ampalaya, sitaw. Ayun, luto na yung ating pusit mga katrops, kaya tara, kain ho tayo mga katrops. Ang ulam ho namin ngayon pananghalian din sa kubo ay inihaw na pusit. Siyempre titikman natin yung kalabasang pinalamanan natin diyan sa ating pusit. Tinignan ko kung naluto ga. Bali mga katrops, ang naluto diyan sa ating kalabasa ay half cook. Nakakain at masarap. Pero mas okay pala kung akin muna siya niluto ng half cook, sabay akin siyang ipapalaman para lutong-luto yung kanyang kalabasa. Sa lasa naman ho ng pusit mga katrops ay okay na okay, masarap. Maraming salamat ho sa inyo mga katrops. Love, love!